hindi naman sila nagkamali dahil nandoon na nga ang mga taong tumutugi sa malaking daga. Nagtanong naman ang disipolo na ito na kung si Gu Xuanchen ba raw ang pumatay sa kanilang Silver Moon Rat. Kalmado naman na nagsalita ang ating bida na kung kanila ba raw talaga ang Silver Moon Rat na ito. Sinagot naman nila ito na syempre raw at nagkaroon raw sila nito ng matinding labanan noon at si Xiaobai raw ang nanguna sa pagharap sa makapangyarihang Spirit Beast upang makatakas sila at dagdag pa nila na hindi nila raw inaasahan na sa huli raw si Xiaobai ay hindi nito pinatay ang Spirit Beast ngunit namatay raw ito sa kamay ni Gu Xuanchen. Sabi pa nila na tignan raw ng ating bida ang mga damit nito at ngayon raw ay nagkakaroon ito ng lakas ng loob na pumunta sa Yunshou Ridge mag-isa at natatakot raw siya na si Gu Xuanchen raw ay isang baguhan na hindi pa nakakaalam ng mga patakaran rito. Tumugon naman ang ating bida rito na patakaran ba raw at kung ano ba raw ang gusto nito. Dahil doon ay nagtinginan naman sila at napaisip na hindi pa raw sila nakapagsimula sa pambibintang sa kay Gu Xuanchen ngunit ang hangal raw na ito ay tila batid na ang lahat at hindi raw nila inaasahan na hindi lang nila nahuli ang isang Silver Moon Rat kundi nakasalubong din raw nila ang isang duwag na ito at sila raw ay tiyak nakikita sila ngayon. Habang si Gu Xuanchen naman ay pinagmamasdan niya ang mga hangal na ito ay napaisip na lang siya rito na hindi pa raw nila nahugasan ang mga dugo sa kanilang mga kamay at ngayon raw ay nagkakaroon raw sila ng lakas ng loob na pumunta rito at mangasar sa kanya at gusto raw niya na malaman ang gustong gawin ng mga idiot na mga ito. At nagsalita na nga si Xiaobai sa kanyang mga kasama na dahil raw na pareho silang nagmula sa parehong sekta ay hindi raw niya sila gagawa ng mga problema. Kasabay din na tinuro niya ang espada ng ating bida at nagsaad na sa tingin raw niya ang espada nito ay napakagaling kaya ibigay na lang raw niya ito sa kanila bilang isang paghingi ng tawad sa kanila. Sinakihan naman ito ng ating bida kaya tiningnan niya na ang kanyang espada. Sabay din itong nagseryoso at nagsalita na kung sigurado ba raw ito na gusto nito ang kanyang espada. Pagalit naman na sinagot ito ni Xiaobai na kung hindi ba raw ito ni Gu Xuanchen ibibigay sa kanila. At pasigarin na nagsaad ang mga kasamahan nito at tinawag nito ang ating bida na bagong salta at kung nagbago na ba raw ang isip nito kaya kung hinahanap ba raw ni Gu Xuanchen ang kamatayan. Di naman ito sinagot ng ating bida bagkus hinagis lang niya ang kanyang espada sa kanilang harapan. Di naman sila nakareact sa hindi nila inaasahan na gagawin ni Gu Xuanchen. Dagdag pa ng ating bida na kung gusto raw nila ang kanyang espada ay kunin raw nila ito sa kanilang sariling pamamaraan. Kaya sinimulan na itong kunin ni Xiaobai at nagsaad na matalino raw ang ating bida dahil nakaunawa ito ng sitwasyon. Nagsalita naman ang mga kasamahan nito na kung bakit raw ngayon lang ito binigay ni Gu Xuanchen sa kanila at dapat raw na kanina na ito binigay ng ating bida sa kanila at sinang-ayunan naman ito ng kasamahan nito. Makalipas lang ang ilang segundo ay nahawakan na nga ni Xiaobai ang espada ni Gu Xuanchen. Ngunit may napansin naman siya sa espada ng ating bida kaya ito'y nangamba na at pinagpawisan na lang. At napaisip na lang siya rito na ang espada raw na ito ay talagang naglalaman ng isang napakalakas na lakas ng heaven bukod raw dito ang lakas na ito ng daw ng heaven ay lubhang matindi at hindi mapakali at tanging mga dalubhasa na nasa itaas ng soul control realm lamang raw ang makakapag-control ng espada na ito. Ngunit ang batang si Gu Xuanchen raw na ito ay halatang napakabata pa ngunit bakit raw hindi niya maramdaman ang aura nito kaya maaaring sa dahil ito. Na siya ay isang top na martial artist na tinago lang nito ang kanyang cultivation, kaya siya ay nanlumo na lang sa gulat habang ang mga kasamahan nito ay walang kaalam-alam sa nangyayari at nagsaad na sila rito na kapatid na Xiaobai raw ay bakit raw hindi pa nito kinuha ang espada at sinang-ayunan naman ito ng isa at kung bakit raw ito nanginginig. Kaya hinawakan na ito ng kasama nito dahil sa pagtataka, ngunit bigla naman napasuka si Xiaobai ng maraming dugo. Sabay din itong nakahandusay na sa lupa kaya nagulat na lang sila rito at napasabi na kung namatay na ba raw si Xiaobai. Tinuro naman nito ang ating bida at kung ito ba raw ang pumatay sa kanilang senior Xiaobai at nagsalita rin ang isa na paano raw ito nangyari at hindi niya raw ito alam. Bigla naman na gumalaw ang espada at napansin naman nila ito kaya napalingon na sila rito. Nagsaad naman rito si Gu Xuanchen na ang kanyang Blue Dragon Sword raw ay nagtatanong na kung sino raw ang susunod. Kaya nang inig na lang ang kanilang buong katawan at nangamba na lang sila rito, kaya sila'y napatakbo na at napahingi na ng tulong at nagsalita rin ang isa na mayroong kakaiba raw sa espada, kinontrol at kinuha na nga ng ating bida ang espada nito na nakabaon sa lupa, kasabay din itong nagpakawala ng pag-atake, kaya nakahandusay na lang ang isang idiot na ito at nasabi na lang rito ni Gu Xuanchen na ito raw ay magdudusa sa kahihinatnan kung gagawin nila ang kasamaan na ito. Matapos naman noon ay nagsimula na nga ang ating bida na maglakbay, habang ang mga natitirang brat naman ay hingal na hingal pa ang mga ito.
Sabay din na nagsalita ito habang hinihingal na siguro naman raw na hindi makakahabol sa kanila ang taong yun, sabay din itong lumingon sa kanyang mga kasamahan, ngunit sa kanyang paglingon naman ay pinagpawisan na lang siya at napasabi na kung saan na ba raw ang kanilang kasama na si Lausi, at sinagot naman ito ng kanyang kasama na sumusunod raw ito sa kanila kanina, kaya paano raw na nangyari na bigla itong nawala, at sinabi raw ng ilang tao na may nawawala raw sa Yunsho Ridge kamakailan lang at baka talaga raw na nakasalubong ni Lausi ang isang multo. Sinagot naman siya nito na anong kalokohan raw ang kalokohan na pinagsasabi nito at okay naman raw sila kanina at akala niya raw na natakot lang si Lausi kaya nanghina lang ang mga binti niya at hindi na siya nakatakbo, ngunit may bigla naman mga baging sa kanyang likuran. At napansin naman ito ng kanyang mga kasama kaya nang ineg na lang ang kanilang katawan rito, at habang siya naman ay dahan-dahan na nilalapitan ng baging at walang kaalam-alam, at nagsaad pa ito na bakit raw ang dalawa niyang kasama ay nakatingin sa kanya at para itong nakakita ng multo at wala pa raw siyang sinasabi. Matapos naman siyang magsalita ay tinuluyan na siya ng baging kaya nawalan na lang siya ng buhay nang hindi niya alam, kaya ang dalawang natitira naman ay napatakbo na habang humihingi ng tulong. Ngunit inabutan naman sila ng baging kaya nahuli na lang sila ng baging nang walang kahirap-hirap. Punta naman tayo sa ating bida habang sinusundan ito ng isang babae. Sa pagsunod naman ng babae ay di naman niya alam na mayroong baging pala na unti-unti na siyang nilalapitan nito. Napansin naman ni Gu Xuanchen ang mga baging na lumalapit sa babae, kaya nagpakawala na ang ating bida ng malakas na pag-atake sa baging, habang ang babae naman rito ay walang kaalam-alam kaya nagulat na lang siya sa atake ni Gu Xuanchen. Tinamaan na nga ng atake ng ating bida ang baging kaya ito'y nagkawatak-watek na lang at ang babae naman ay napatalsik na lang doon, at ang babae naman ay nahulog na lang siya sa ilog matapos itong tumalsik doon. Sabay din na tiningnan niya na si Gu Xuanchen, at napaisip na nakita na raw siya ng ating bida kaya siya ay nangamba na lang, kasabay din na tinuro niya na si Gu Xuanchen at nagsaad na kung bakit raw siya inatake nito si Chenzo, isang disipolo ng Dan Shenpek. Habang ang ating bida naman ay napaisip na lang ito na kung isang inner peak disciple ng alchemy peak ba raw ito at siguro na inaatake ito ng baging nang hindi nito alam, at hanggang ngayon raw ay hindi pa rin ito batid ni Chenzo ang nangyayari rito. Sinabihan naman ni Chenzo si Gu Xuanchen na wala raw itong hiya at kung saan ba raw ito nakatingin, sabay takip sa kanyang lemon-lemon. Sinagot naman ito ng ating bida na wala raw siyang paki rito, at tumugon naman rito si Chenzo na kung sino ba raw ang nagsabi na pwede nang umalis si Gu Xuanchen. At nagsalita na ang batang babae raw na ito ay akala niya ay hindi raw nito tinatanggap ang kanyang pagtataas ng baso kaya kailangan raw nitong uminom ng parusa na alak, sabay din itong umataki. Di naman ito tumama sa ating bida bagkus iba ang tinamaan nito. Kaya nagkaroon naman roon ng malakas na pagsabog at napasabi naman rito ang nilalang na ang gamit raw nito na teknik ay ito raw ang Nine Nether Flame Whip, at ang apoy raw nito na tinatawag na Nine Nether Heavenly Fire ay ang heaven na apoy nito na nabuo mula sa asensya na nakakalat sa Supreme God Realm, at ang ganitong uri ng heaven na apoy ay mayroong kapangyarihan na mas mataas pa kaysa sa Tao Fire ng mga tao at nakakalat lang raw ito sa buong Supreme God Realm. Sabi pa niya na ang sinabi na kapag ang isang alchemist ay nakapag-refine ng heaven na apoy na ito at nag-integrate ito sa kanyang sariling Dao Fire, at hindi lamang niya makamit ang Dao ng heaven sa heaven na apoy sa isang proseso kundi maaari din itong gawin ang kanyang hinaharap na Dao Fire ay magkaroon ng kapangyarihan ng heaven na apoy. Habang sa isip-isip naman ni Gu Xuanchen na ang magic weapon raw na ito ay napakagaling. Nagulat na lang rito si Chenzo at gulat niyang nasabi sa kanyang pag-iisip na anong bilis raw ang tinataglay nito, at kahit ang kanyang Nine Nether Fire Whip raw ay hindi nakatama sa ating bida. Nagsaad naman rito si Gu Xuanchen na si Chenzo raw ay sumusunod ito sa kanya kaya kung may problema ba raw ito sa kanya, at ngayon raw ay sinusubukan nito takutin siya, at simula raw ay hindi niya ito pinansin. Di naman ito sinagot ni Chenzo bagkus sinabihan niya ang ating bida na maliwanag raw na ang ating bida ang pumatay sa mga kapwa-disipulo nito, at ang mga disipulo raw na nawawala sa Yunsho Ridge nitong mga nakaraang araw ay marahil ay may kaugnayan ito sa kay Gu Xuanchen, at kung tama ba raw, at pasigaw niyang nasabi na nakita raw niya ang ating bida mismo na nagtatapon ng bangkay matapos itong pumatay ng isang tao, at nakita raw niya ito sa kanyang sariling mga mata. Dagdag pa niya na gusto niya lang raw sanang malaman kung mayroon itong mga kasabwat pero hindi raw niya inaasahan na makikita siya ng ating bida, at kung mayroon pa bang ibang dahilan ito para ipagtanggol ang sarili nito. Di naman nakasagot rito si Gu Xuanchen bagkus napasabi na lang ito na isa raw itong malaking gulo. Sabi pa ni Chenzo na kung ayaw raw ng ating bida na malaman ng iba ay dapat raw na hindi na nito ginawa ang pagpaslang ng tao, sabay din itong nagpakawala ng isang pag-atake na naghugis ibon.
at patungo na ito sa kay Gu Xuanchen at bigla naman itong sinalag ng Heavenly Secret Map of the Star na isang kayamanan ng ating bida. Dahil sa Heavenly Secret Map of the Star nakatira ang nilalang ay apektado naman ito sa atake kaya napasigaw na lang ito at napasabi na napakainit raw, habang si Gu Xuanchen naman ay napatanong na lang ito sa nangyayari sa Heavenly Secret Map of the Star. Nagalit at napaisip naman rito si Chen Zhu na absorb lang raw ng ating bida gamit ang magic weapon nito ang kanyang pinakawala na atake na Nine Nether Skyfire. Sabay din itong nagsaad na gusto raw niya na makita kung gaano kadami ang hagupit na kayang tiisin ni Gu Xuanchen sabay din itong naghanda na ng isang pag-atake. Nasabi na lang rito ng ating bida na napakahirap raw ang babaeng ito sabay din itong nagpakawala ng barrier. Kaya nakulong na lang si Chen Zhu sa barrier na ginawa ni Gu Xuanchen nang walang kahirap-hirap. Nagpumiglas naman rito si Chen Zhu at nagsalita ito na kung gusto ba raw siya nito trap sabay din itong walang tigil na umatake sa barrier. At makalipas na ang ilang minuto di pa rin niya nawasak ang barrier kaya inis na ito na nagsabi na wag raw mag-isip si Gu Xuanchen. Ngunit bigla naman niyang napagtanto kaya napasabi na siya sa kanyang isip na hindi man lang niya nagalaw ang barrier kahit anong atake niya. Kaya nagsaad na ito na dahil raw ang kanyang mga kasanayan ay hindi makakapantay sa kakayahan ng ating bida at napadpad raw siya sa mga kamay nito kaya kung gusto raw siyang patayin ni Gu Xuanchen ay patayin na raw siya nito. Di naman siya sinagot ng ating bida bagkus binabalang siya ni Gu Xuanchen sa lupa. Kasabay din na tinanggal niya na ang barrier habang si Chen Zhu ay nagulat na lang sa kanyang nasasaksihan at hindi pa niya batid ang nangyayari. Habang nakaupo lang doon si Chen Zhu at hindi pa nito naintindihan ang nangyayari ay sinabihan ito ni Gu Xuanchen na ang taong nakita raw ng babae ay ang kanyang sarili raw ang dahilan bakit niya ito binura at sa pagkamatay raw ng iba ay wala raw siyang kinalaman rito at wala rin siyang pakialam rito. At yun lang raw at nasa babae na raw kung naniniwala ito o hindi, di naman rito nakapagsalita si Chen Zhu dahil nag-iisip pa ito kung ano ang katotohanan, sabay din na pinahinto niya ang ating bida sa pag-alis ngunit di naman siya pinansin ni Gu Xuanchen bagkus tuloy lang ito sa pag-alis, napasabi na lang rito si Chen Zhu na hindi ba raw siya nito papatayin at hindi ba raw na si Gu Xuanchen ang gangster na kamakailan lamang ay pumatay sa kanyang kapwa kasekta at pumatay ng mga tao upang makuha lang ang mga kayamanan. At maaaring ang nakita niya raw ay hindi ang totoo o baka talaga siya ay nagkamali lang sa pag-unawa sa ating bida at may bigla naman palapit na sa kanyang na isang baging, naramdaman naman niya ito ngunit hindi niya pa ito napagtanto. Kaya nakalapit na sa kanya ang baging at ngayon lang niya ito nalaman kaya nasabi na lang niya rito na kung hahawakan ba raw siya ng baging, kasabay din na sinisimulan na siya na igapos ng baging kaya nangamba na lang si Chen Zhu rito. At tuluyan na nga siya nagapos ng baging kaya pagsigaw na lang ang kanyang nagagawa. Habang si Gu Xuanchen naman doon ay nagpalutang-lutang lang at pinakiramdaman nito ang nangyayari sa lugar na ito. Makalipas lang ang ilang minuto ay may napansin naman ang ating bida na mga baging at mga halimaw. Kaya bumaba na siya doon at tanaw na sa baba ang mga baging at mga halimaw na nandoon. Sabay din na nilabas na ng ating bida ang kanyang Azura Dragon Sword at napasabi ito na nagbigay raw siya rito ng pagkakataon na makatakas ito at talagang hindi raw nito alam kung gusto nito na mabuhay o mamatay. Kasabay din na nagpakawala si Gu Xuanchen ng isang malakas na pag-atake kaya nabura na lang ang mga halimaw na tinamaan ng pag-atake at pati na ang mga baging ay naputol rin, habang ang natitirang baging naman doon ay na-alerto na rito kaya ito'y napatakas na lang, at sinundan naman ito ni Gu Xuanchen. Kaya napasabi na lang rito ang 1,000 years old na Zooting Tree na siya raw ay nagpractice ng libu-libong taon kaya paano raw ang ating bida nagkaroon ng kapal ng mukha na isang mayabang na tao na putulin ang kanyang 12 ng braso ng kanyang katawan? Sinabihan naman ito ni Gu Xuanchen na bakit raw ito nagmamadali at papadalhan niya raw ito ng isang reunion ngayon mismo. Sinagot naman siya ng Zooting Tree na tingnan raw ng ating bida kung ano raw ang kanyang hawak sabay tawa. Di naman rito nagsalita ang ating bida bagkus patuloy lang ito sa pagtugi sa Zooting Tree. Nagsalita naman rito ang Zooting Tree at tinawag niyang tao si Gu Xuanchen at nagsabi na ito raw ang Samaire sa kanyang katawan at nagputol ng kanyang ilang braso upang iligtas lang ang batang babae na ito. Narinig naman ito ni Chen Zhu kaya napaisip na ito na kung iniligtas ba raw siya ng ating bida. Sabay din na napagtanto niya na ito at napaisip na baka raw noon ay hindi raw siya talaga nais na gustong apihin siya ng ating bida. Nagsaad naman rito ang Zooting Tree na ang buhay raw ng babae ay nasa kamay niya na kaya kung gusto raw itong iligtas ni Gu Xuanchen ay putulin raw nito ang sarili nitong braso. Tinawanan naman siya ni Chen Zhu.
Kaya napatanong na rito ang Zooting Tree na kung bakit raw ito tumatawa. Sinagot naman ito ni Chen Zhu na ang nakakatawa raw sa Zooting Tree ay isang matandang bagay ito at dahil rin sa kabobohan nito at gusto niya raw patayin si Gu Xuanchen kanina pa kaya bakit magsasakripisyo ng isang braso ang ating bida para lang sa kanyang buhay. Dagdag pa niya na ito raw ay napakabobo na nakatira ng libu-libong taon ng walang kabuluhan at anong katatawanan raw ito. Pinatahimik naman siya ng Zooting Tree kaya napasigaw na lang rito si Chen Zhu sa sakit at dahil sa hinigpitan na ng Zooting Tree ang paghawak sa kanya. At sabay din napasabi na ang Zooting Tree na kung ano ba raw ang ginagawa ngayon ni Gu Xuanchen sabay din itong napalingon na doon. Ngunit nangamba na lang siya rito at napaisip na kung saan na ba raw ang ating bida nagpunta. Nagsaad naman si Gu Xuanchen rito na ang lahat raw ng kumikalaban sa kanya ay kanyang nawasak habang itong nagpapalabas ng isang Dharma body. At ngayon raw ay may katapangan ang Zooting Tree kaya tutulungan raw niya ito, kaya nagulat at napatanong na rito ang Zooting Tree. Nagpakawala na nga si Gu Xuanchen ng isang palm attack gamit ang Dharma body nito at patungo na ito sa Zooting Tree kaya napaisip na rito ang Zooting Tree na ang palm attack raw na ito ay kasing lakas ng 1,000 sundalo na papunta sa kanya ngunit hindi niya raw ito malabanan kahit lang konti. Dagdag pa niya sa kanyang isip na bakit raw ang isang hamak na batang ito ay mayroong nakakatakot na isang gintong Dharma body. At tinamaan na nga siya ng pag-atake ni Gu Xuanchen kaya ito'y napasigaw na lang, habang si Chen Zhu naman ay napaisip na lang ito na kung namatay na ba raw siya, ngunit siya ay napadilat na kaya naisip na lang niya na hindi pa ba raw siya patay pero malinaw raw niya na naaalala na isang malaking palm attack ang sumampal at patungo sa kanya, at napasabi na lang siya rito na kung ano na raw ang nangyayari at kung bakit napakablangko ng kanyang nararamdaman ngayon, at di pala si Chen Zhu tinamaan ng palm attack ni Gu Xuanchen. At napagtanto naman ito ni Chen Zhu kaya ito'y napatayo na ngunit sa kanyang pagtayo naman nakita naman niya doon ang iba't ibang kayamanan, habang si Gu Xuanchen naman doon ay pinagmamasdan lang nito ang kayamanan at napasabi na mukhang ang puno raw na ito ay umaasa lang sa pagpapanggap na pinakukulukan ng mga tao at sumisipsip sa kanilang laman at dugo upang palakasin ang sarili nito at sa prosesong ito raw ay kapag ang isang tao ay hinayla sa loob ng puno ay mapupunta ang tao na ito sa independent space ng puno. At matapos mamatay ang tao ay sa proseso naman ay patuloy itong tinutunaw at muling magpapakita ang independent space at sa panahong iyon raw ay ang mga materyales sa paggawa ng peel at mga materyales sa loob ay natural na nasipsip at naging kanyang sariling lakas. Bilang karagdagan ay ang iba pang mga resources tulad ng mga mineral at mga magic weapon at mga pamamaraan ay hindi maaaring matuno at ang mga ito ay malubog lang ito sa ilalim ng katawan ng puno o Zooting Tree. Gayunpaman sa gitna ng maraming mga bagay raw na ito wala pa ring makakapantay raw sa kanyang Azure Dragon Sword, habang si Chen Zhu naman ay napasambit na lang na maganda raw ito at ang kanyang 9 Nether Flame Whip raw, sabay din itong napaisip na maliwanag raw na ang mga bagay na ito ay kabilang sa mga disipulo ng Alchemy Pick at tila hindi niya raw talaga naintindihan si Gu Xuanchen noon. May bigla naman na may isang bagay naman doon na mabilis na kamakatipas sa pagtakbo. At nakita at napansin naman ito ng ating bida kaya nagka-interesado na lang siya rito, sabay din niya itong kinukuha na gamit ang aura nito. Nasabi rin rito ni Chen Zhu na kung ito ba raw ang tree crystal ng Zooting Tree, dagdag pa niya na tingnan raw nito ang antas ng tree crystal na ito ay pinagsama nito ang libu-libong taong cultivation na maaaring sabihin na ito ay isang nangungunang resources sa martial arts, kaya ang bagay na ito ay napakabuti. Sabay din itong nagpakilala na siya raw si Chen Zhu na isang disipulo ng Dan Shen Pick at nagkamali raw siya sa pagkilala sa ating bida. Sabi pa niya na akala raw niya sa una ay isang kriminal raw si Gu Xuanchen na pumatay sa mga kapwa disipulo. Nagtanong naman rito ang ating bida na kung isa ba talagang disipolo si Chen Zhu ng Dan Shen Pick. Dumating naman doon ang isang disipolo at tinawag nito si Chen Zhu. Sabay din itong nagsalita na nandito raw pala si Chen Zhu at sa sandaling pumasok raw siya sa Yunsho Ridge ay nakita niya raw ang isang puwersa ng heaven na mayroong murderous intent. Si Xiao isa ring disipolo ng Dan Shen Pick at nasa middle stage of spiritual transformation realm na ito.